Ate mo na declare, Luke 4:18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, the recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord Jesus Christ, the miracle-working God, the Anointed One. Amen? Ang ating kultura, sabay-sabaw, I am a blessing, I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not son. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ, And and I I'm am not not extreme. Amen. So, sabi ko nga kanina, ang ating pag-uusapan today, it's all about holiness. No, nandito pa tayo sa month of January, no? And hindi nyo ba napansin, sobrang bilis ng no? Matatapos na naman yung unang buwan ng 2026. Parang ganun-ganun lang, no? Mamaya February, no? Mamaya bare months na, no? Hindi natin namamalayan, no? Talagang sobrang bilis ng ng panahon, and God is calling us, no, na kahit alam na natin alam ko na naman yung holiness ng Lord, alam ko na naman yung topic na yan, no? Pero nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, no? Gusto niyo ba bumalik si Jesus Christ? O parang nalulungkot kayo na gusto ko pang dito, mag-happy-happy dito sa mundo? Saan kayo? Doon kayo sa gusto ng dumating ang Lord dito, o ayaw nyo, gusto nyo mag-stay muna dito sa mundo? Hindi po. Kasi alam ma-secure muna na pag dumating siya kasama tayo. Mararapture. Okay. So, tama naman, no? Kasi hindi natin baka mabulaga tayo. Ay! Lord, huwag ka muna bumalik, hindi pa ako ready. Ay, sayang naman na tayo sa biyahe. No, sa rapture. No? So, ang ating topic, o ang ating title sa araw na ito is the separation. No? Bakit holiness? Sabi mo, pastor, sabi mo may holiness. Tapos, tuturo mo sa amin separation. Ano gayaan yan? Magse-separate yung mga mag-asawa o ano? Ano yung sinasabi diyan? No? So, para maintindihan natin yung holiness, we need to understand the word set apart or separation. Bakit ba tayo hinihiwalay? No. Nung bata ako, bata pa naman tayo, no? Alam niyo yung nagtatahip ng bigas. Siguro hindi niyo alam. Yung mga Gen Z, hindi alam po ano yung nagtatahip. No. Yun yung may bilao. Kasi pagka narinig ngayon ng mga kabataan, yung bilao, anong unang sa mga kabataan? Luma na. Anong naiisip nyo na lalagyan ng pansit. Ang bilao. No. Pero nung panahon namin dati, ay ginagamit yung pantahip ng bigas. No. So dahil sinubukan ko magtahip ng bigas. Ay unang gayo pala isabog yung bigas Pati yung mga magagandang bigas ay napasama na doon sa Kaya yung mga lola natin ay talagang may mga talent din yan skills din yan, pagtatahip. Kala nyo simpleng-simple, pero mahirap din pala. So doon sa pagtatahip, inihiwala yung may ipa doon sa maayos na bigas. Tama, diga? So tayo rin bilang Christians, we are set apart. No? And ano ba yung gusto ng Lord na paghihiwalay sa atin, or yung consecration na ginagawa sa atin ng Lord? Bakit tayo inihiwalay? Bakit tayo ina-isolate? Bakit tayo sineseparate? Para magkaroon tayo ng holiness sa atin. Bakit kaya sa tingin nyo? No? Bilang isang follower of our Lord Jesus Christ, bakit kailangan natin na magkaroon ng separate distinction, separate identity dito sa mundo? No?
So later on, ating malalaman, ating idadissect, bakit ba kailangan yung separation natin sa mundo. Okay? So ating verse ay nanggaling sa 2 Corinthians 6:17. Sabi dito, therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. Amen? Tayo manalangin, hallelujah. Yes, Father, hide God, Panginoon, sa araw nito, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God, na ito pong message, Lord God, na inais mo, Panginoon, iparating sa amin, Panginoon, Lord God. It's not just an information to us, but maging transformation, Lord God. Sa amin pong message, Lord God, na marireceive, I pray, Panginoon, Lord God, na baguhin niyo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming pong mindset, Panginoon, ang aming perspective patungkol, Panginoon, sa holiness, Lord God. Kung kami, Panginoon, Lord God, ay may kakulangan, Panginoon, Lord God, Lord, this is the right opportunity, the right time, Panginoon, Lord God, na ipaliwanag mo, iparanas mo sa amin, Panginoon, Lord God, ang kabanalan mo, ang inyo pong righteousness, Panginoon, Lord God. And I pray, Panginoon, Lord God, to each and every one, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ang banal na spirito ang siya manguna, mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, itago niyo lang po, Lord God, ako sa inyong likuran. Ikaw po ang marinig, bahayag. Be our teacher for today. This we pray in the mighty name of Jesus and with the guidance of thy Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. So sabi dito, we are not only called to follow Christ, but also to live a life that is distinctly different from the world. So, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo lang. Hindi ko sinabi tawanan mo. Sabi ko, tingnan mo lang. Okay? Natingnan mo na. Daryl, can you look to your neighbor? Okay? What have you noticed, Daryl? You noticed something different or? Yeah, I'm white, he's brown. Oh, it's a color discrimination. It makes no Huh? difference. Okay. Aside from color, what difference you notice to Brother Chris? What is it, culture or? Yeah, just from anything. Well, Do you notice something or not? he's Asian. I'm Caucasian. Okay. How about Nelson? You notice something from Nelson different? The smile of Nelson. Uh-huh. Smile differently. No, you're from Philippines? Yeah. No, there you go. Okay. I love the Philippines. Cebu. Okay. So sa ating 'di ba, minsan nakaka-encounter tayo na pagka it's a random people. Sometimes we encounter these people and we don't know that something in him or her na parang ano to parang Kristiyano to. Hindi mo siya kilala, ha? You don't know him, you don't know her, but something na detect mo na parang iba ang aura itong batang ito. Feel good. Yeah. No? And you don't know her, you don't know him, but something in him Oh, or her na different. And we don't know what it is. Okay? And there are some things na nung time na tayo ay tumanggap sa Panginoon, no? And alam gusto niyo bang baguhin tayo ng Lord? Amen. No? Sino yung 'di ba? Naalala natin na nung panahon na tayo ay wala pang Diyos sa buhay natin. Ganito yung buhay natin and we will just compare right now that we have Lord in our lives. We have Jesus Christ in our lives. Just compare what life it is before it was.
Right? Darren, because all of us here have Jesus Christ. You know, because we all have here Jesus Christ in our lives here. But if you itabi mo non-believer, that's why you don't know the difference. What's the difference between Chris or Nelson or two other here in this room? No? Why? Kasi magkakamukha na tayo eh. May ano tayo? May Jesus Christ na tayo sa buhay natin. Kaya tayo magkakamukha na. Amen? Payag kayo na. Parang ayaw ata ni Kuya Eric na ano eh, magkakamukha tayo eh. Umayag ka na, kuya eh. Parang ka, ma'am. No? Hindi nyo napapansin, hindi nyo namamalayan. Habang tayo ay naglilingkod, habang tayo nagsiserve sa Panginoon, nagkakaparehas yung ating attitude, yung character natin. And sometimes yung physical ano natin, no? Yung physical characteristic natin. No? Yung dating lagi tayong nakabusangot, nawawala na yon. Kasi may Kristo na eh. Kaya tayo nagkakamukha-mukha, nagkakaparehas sa mukha natin. Dahil yung old ways natin, yung old characters natin, yung version 1.0 natin, binago na ng Panginoong Kristo. Kaya tayo ay nalalaman natin na itong batang ito or itong taong ito, ito'y Kristiyano. Dahil nakikita ko si Jesus Christ sa buhay niya. Amen? Next. Sabi dito, separation is not about isolation, but about consecration, being set apart for God's holy purpose. No? Ang sinasabi dito, hindi pumunta ka sa bundok. Hindi yung, it's not about physically isolating yourself to everyone. God is not telling us to go to the mountains and to live there for 1,000 years or for 100 years. Isolate yourself from the world. It's not like that. Okay? God is calling us to be with the unbelievers, but do not make a bond with the unbelievers. Can I just say one thing? Yeah? My voice, I'm sorry about my voice. All of us here are on a journey, right? But the destination is the same. Different journeys, but the destination is the same. Yeah. That's the important thing about being here. I'm sorry about my voice. Okay. Thanks, Laryl. So, hindi sinasabi ng Lord na, ay magpakalayo-layo ka, mamundo ka, iwanan mo yung mundo. No? Kasi minsan nami-misinterpret natin yung Romans 12 eh. No? Na parang do not conform to the pattern of this world. Anong gusto ng Lord sa atin? Mamuhay tayo doon sa Bartolina. Na encounter wala man lang tao. Kasi makasalanan itong mundong ito. Napakadilim ng mundong ito. No? But we are being called to be the salt and light of this world. Okay? So, paano natin maipapag-integrate yung dalawang theology na yun? Or yung dalawang katuran na yun? Okay? So, separation is about not being in bond with the unbelievers. Paano mo masasabi ito? No? For example, dati ka manginom before you are an alcoholic. Okay? And then, you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. And now, little did you know that
there's the Holy Spirit is working within you. And then, somehow, nawalan ka ng appetite sa alak. And then one time, your friends calling you, hey, let's have a shot. Inom ulit. But, meron ka ng Holy Spirit, mga kabarkada mo, sila na mismo yung makakakita ng difference. Sila na na gawin yung bisyo na yun. Okay? And then, just last week, no? So, dun sa tinitirahan ko dati dito sa Belmont, no? Ang bahay na yon, yung stock house na yon is notorious talaga sa inuman. No? And initially talagang nagsabi ako sa kanila na sabi ko, di ako uminom. No? And then 7 kami doon sa bahay na yon. And then ako lang yung hindi uminom. Parang sabi ko, Lord, bakit mo dinala dito sa bahay na ito? Ano yung purpose mo? No? So, I stayed there for a year, more than a year siguro. And then, lumipat ako just last November. Lumipat ako ng bahay. No? But hindi ang reason ko ay yung maraming magiinom doon sa bahay na. Hindi yun ang reason ko kung bakit just gusto ko lang talaga ng medyo malaki-laking room. No. And then nung kinumusta ko yung mga kasama ko dati sa bahay just last week dahil galing ang bakasyon. Tapos sabi nila na tawag sa mga yun, Porman. Alam mo ba nung dumating ka doon sa bahay? Ikaw yung controller ng nung inuman dun sa bahay na yun. Alam mo ba, yung bahay na yun dati, nung wala ka pa, every day, nagiinom kami doon, almost every day. Pero nung dumating ka, minsan lang sa isang buwan na magkaroon ng inuman doon. Yung mga birthday lang or kung ano man. So sabi ko, nagpapasalamat ako sa Lord dahil yun yung pinapanalangin ko sa Lord. Lord, bakit mo ako dinala dito sa lugar na to? May purpose ka eh. And then, yung isa doon ay meron siyang may nangyaring accident sa kanya. Nabagsakan siya ng bakal doon sa paa. No? And then, nag-share ako ng word sa kanya. And then, pinatanggap natin yun. And then, sabi ko sa Lord, ang dami mo palang nais mong tagawa sa akin dito sa bahay na ito. No? Marami pang unfinished na business. No? Ang dami pang dapat ma-share ng gospel. No? Pero nung una talaga, ang nasa utak ko, gusto ko talagang makawala sa bahay na yun eh. But yun ang tinuturo sa akin, yun ini-impress sa akin ng Holy Spirit na kailangan din to eh. Kumbaga, namatay din si Jesus Christ para sa mga to. Hindi lang para sa'yo. Kaya wag mong sosolohin yung salvation na binigay ko sa'yo. I-share mo sa lahat ng nakakasalamuhan. And that's what empowers me na, or yun yung nag-aan sa akin ng boldness to share the gospel. Kasi nung una talagang sabi ko, mga to, may parang may balakid agad every time na mag-share ako ng gospel. No? Pero, alam mo, pagka kumilos talaga ang Holy Spirit, siya talaga yung hahayaan mo lang talaga siya na kumilos. At siya na yung bahala talaga na mag-explain, mag-share, kung ano man yung nais na i-share ng Lord sa buhay nila. No? Kasi tayo gagamitin lang tayong vessel ng Lord. Gagamitin lang tayo as an instrument. No?
And it's up to us, no? Just like last week, yung ating topic about humility, about obedience natin sa Panginoon. Kailangan tayo makasunod, no? And again, sa topic natin for today about separation. God allows us na mag-stay tayo sa mga ganong klaseng lugar o sa ganong klaseng mga tao. Do not isolate ourselves na totally magpakalayo-layo. No? At because of this holiness na topic natin for today, no, makita nila yung glory ng Lord sa buhay natin. Okay? Meron distinction or non-separation, no? They are being set apart. Bakit kakaiba itong mga Bible characters na ito na pwede nating makuhanan ng lesson or matutunan para magaya natin or may apply natin in our everyday lives? So sabi dito, ang number one example, si Micaiah. No? Micaiah. So, pag sinabing Micaiah, anong ano yan? Ibig sabihin, mayaman. Tama si Kuya Eric. Micaiah. No? So, si Micaiah, isa siyang prophet, panahon ni King Ahab. So, that time, ang Israel, nag-separate siya ng dalawang state. State, King, yung Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat at saka si King Ahab. Okay? Ang gusto ni King Ahab, paalisin yung mga Syrians doon sa occupied na land na malapit doon sa northern Israel. Okay? Ang problema naman, itong si Micaiah, laging negatively yung report. Lagi sinasabi ni Micaiah, huwag mong sugudin ang mga Syrians kasi matatalo kayo. Okay? Yun lagi yung report. Yun lagi yung sinasabi. Yun yung prophecy ni Micaiah. Okay? Then, napagod na tong si King Ahab. Okay? Ang ginawa niya, sabi ni King Jehoshaphat, unless na may, sabi niya, ang mga kabayo ko ay kabayo mo rin. No? Ang mga soldiers ko ay soldiers mo din. Nagkaroon talaga sila ng alliance. Pero, sabi ni King Jehoshaphat, kailangan mo munang kumonsulta sa prophet ng Lord bago mo gawin o sugudin yung mga Syrians. Okay? So, ito na, tinipo ni King Ahab yung 400 prophets. No? At iisa yung kanilang, they are united. Na sige, sugudin natin ng mga Syrians. Ating mababalik sa atin. King Jehoshaphat, sabi niya, wala na bang isa pang prophet ng Lord na magbibigay ng different report? So, naalala ni King Ahab si Micaiah. Remember, 400 prophets, iisa yung kanilang boses. Iisa yung kanilang prophecy. Sugurin ang mga Syrians, makakamta natin yung land. Ma-return back sa atin. Ngayon, pinatawag niya si Micaiah ni King Ahab, no? Ganun na naman yung report. Mamamatay ka sa Ahab. Lalong naging furious si King Ahab. Sinampal si Micaiah, pinakulong. At ito na, they decided to conquer the land.
Sinugod nila yung army. Binaliwala nila kung ano man yung sinabi ni Micaiah. And then fast forward, namatay si King Ahab. Kung ano yung sinabi ni Micaiah, yun ang natupad. But, kung titingnan natin, there's a big difference, no? Sabi nga dito, the prophet who refused to lie. Kasi di ba, in democracy, wala yung isang wala yung isang boses. No? Kung sino yung majority, siya yung mananalo. No? And sa situation ni Micaiah, siya, hindi pa rin siya na nagsinungaling, no? And even sabi niya, there's a lying spirit na bumabalot dito sa kingdom ng Israel. Na yung palang 400 prophets na yon, mga false prophets. Okay? Giving all bad reports and it's all lies. Na yung talagang sinasabi ng Lord, no? Yun talagang ibinigay ng Lord kay Prophet Micaiah, yun yung truth. And in our lives, we will encounter this kind of situation. Na kaya ba natin tayuan yung Word of God, which is the truth? Na pag dumating yung point sa atin, na may pag-uusap, may pagpupulong na apat na may apat tapos kukornerin ka. Ay, hindi totoo yung Jesus Christ. Apat sila. Ikaw nag-iisa. Kaya mo bang tayuan yung truth? Kaya mo bang i-explain sa kanila na ano ang katotohanan? Mali pala yung pinapaniwala ko, tama pala yung Buddha. Si Buddha nga pala ang dapat sambahin. No? Yun yung story dito kay Micaiah. Na as a Christian, we are called to be holy. Kaya mo bang tayuan yung stand mo, yung faith mo sa Lord? Okay? Next. Si Uriah, the Hittite. Faithful even in secret. Sino nakakakilala kay Uriah? Sino kilala si Bathsheba? Kilala niyo si Bathsheba, hindi niyo kilala si Uriah. Ha? Si Bathsheba, siya yung... Sino si Bathsheba? Yun! Talagang basta mga ganyan mga maripesan. Na. So, si Bathsheba, may asawa. Sino ang asawa ni Bathsheba? Yung leader ni David. Ito yun. Si Uriah. Oo nga pala. Okay? Kasi, ang lagi naiisip natin, ito yung mga maliliit na characters. I don't mean na wala silang significance sa Bible. I mean, short lang yung kanilang story sa Bible. No? Pero, kung titingnan natin, talagang meron silang impact in our journey. No? Si Uriah, no, the Hittite, no, ang Hittite, it is modern day Turkey. Okay? Isa sa siya, tama si Ate Oy, na leader ng mga soldier ng panahon ni King David. Okay? So, alam naman natin kung anong nangyari kay Bathsheba. No?
naligo sa rooftop. Eh, tama-tama, nandun sa balkonahe si King David. Nakakita ngayon. No? Kaya kayo, huwag kayong maliligo sa rooftop. Ha? Wala po kami. Wala nga yung rooftop. Dinala kayo sa Batalan. Tsaka huwag kayo tatabay sa balkonahe. Andun ang temptation. Hindi. So, fast forward, nagkaroon ng ng tawag dito, Faithfulness. unfaithfulness, nagkaroon ng adultery between Bathsheba and David. And then, nagkaroon ng baby. Yung kanilang adulterous na relationship or affair. Ngayon, matalino to si King David eh. Gumawa siya ng plano. Anong plano niya? Pabalikin niyo dito si Pabalikin niyo dito si Uriah. Tapos, makipag-siping siya dun sa asawa niya para ma-cover up na hindi siya yung nakabuntis. Now, pero si Uriah, instead na makipag-siping dun sa kanyang wife, which is si Bathsheba, pinili niyang tumambay dun sa gate with the soldiers. Kasi itong si Uriah talagang yung integrity niya bilang soldier, bilang nandun sa top leadership ng mga army ni King David. Ayaw niyang na papabayaan niya yung kanyang mga tauhan, no? And then wala pa rin, sabi niya, nalaman ni King David na hindi nakipagsiping. Ako, nag-iisip na nga itong si King David. Ako, yari tayo dito. Okay, may isa pang plan. Iharap natin yan dun sa, iposisyon natin dun sa, sa front ng laban. Si Uriah para totally talagang mamatay na yan. Mawala na yan. Kasi delikado eh pagka mapapaya si King David noon na ano ba yung king na yan? Adulterous king na ng Israel. No? Nasabihan ka pa naman na man after God's own heart. Tapos ganyan ang ginagawa mo. No? So si Uriah, napaka faithful nga even in secret. So tayo ba ay may gantong klase ng karakter, just like Uriah, na even in secret, ay faithful pa rin tayo sa Panginoon. Na kahit nandun tayo sa base 3 ng ating bahay, basement ng ating bahay, hindi naman tayo nanonood ng porn or kung ano mang malalaswang bagay. Kasi ang thinking natin, ay hindi naman tayo makikita ng Lord, wala naman nakakakita sa atin. That even in secret, we are faithful, Panginoon. Or sa trabaho natin, ay hindi naman malalaman ng management pagkakukuha ko ng isang rim na bond paper daily. Hindi naman nakakakita. O kaya isang box ng ballpen. Hello? Faithful ba tayo? Even in secret, just like Uriah? Amen. Ay! Sabihin mo sa katabi mo, aray nila. Aray nila. Aray na. Aray mo. Okay? Aray na. Kahit. Yun ang tinatawag na integrity. Walang nakakakita sa atin. Kahit walang nakakapansin sa atin.
Yun pa rin ba yung ating kinikilos? Yun pa rin ba yung ating sinasalita? I hope and pray na just like Uriah, maging tapat tayo sa Panginoon. Hananiah, Mishael, and Azariah. So, sila yung sino itong mga tatlong bata ito? Tatlong kabataan na ito? Ito ba yung hinahawakan ni Ayla ng mga kabataan? Si Shadrach, Meshach, and Abednego? No? Ito yung mga tropa ni Daniel. No. Si Daniel, kilala niyo si Daniel? Yung isinot sa pugon. Pero, Hindi niya sinasunod. si Daniel yun, no? Hindi ko po sila yung Ayun! Tinetesting ko lang kayo kung kayo nagbabasa nga ng Bible. yung Ah. sa pugon. Silang tatlo. Sino sinot sa Lions Den? Si Daniel. Yun si Daniel. Yan. Okay. So, tama na yung ating Tama na yung ating Bible reading. Okay? Itong tatlong kabataan ito, no? Again, yung Israel, nasabot ng Babylonians, and then, yung mga, na-excel ang mga Israelites, dinala sila doon sa lugar na Babylonians, and then, mayroong isushoot sa lumalagablab na apoy. Okay? Almost the same thing kay ito sa dalawang ito, kay Micaiah at saka Uriah, na despite the pressure, despite yung differences, no? Despite yung mga challenges natin, can we stand up? Kaya ba nating ipaglaban yung ating pananampalataya? Kaya ba nating tayuan na I will not bow down to your God? O sige, di huwag kang mag-bow down. Susot kita sa pugon. Eh tayo ba? 3 years na, 4 years, 5 years ng mananampalataya? No? Baka meron pa ditong no? Baka meron pa ditong mga naglalagay ng mga pungsoy-pungsoy. No? May Kristo na tayo pero Lord, aray naman isalamin lang, ilalagay ko lang din sa may bandang kanluran ng aming bahay. Wala namang mawawala. No? Ay, Lord, gusto tayo pero Lord, diyan ka muna ha, ako'y tataya lang sa loto. Wala naman na, aray maliit lang, aray scratch lang. Eh baka meron pa kayo sa kotse yung puso na kaya nabibili sa Quiapo, sa Divisoria, na nagbibigay doon ng swerte. No? Gaano tayo, gaano natin, kaya mahalaga yung mahalaga yung faith, yung holiness ng Lord sa buhay natin. Okay? Kasi kung hindi natin totoong kilala yung karakter, yung attributes ng Panginoon, mahirapan natin unawain ng Lord. And one of the attributes ng Lord is holiness. He is holy. No? Sabi sa 1 Peter 1, be holy because He is holy. No? God is calling us to be holy. Kaya dapat nga magkaroon tayo ng
distinction, magkaroon tayo ng separation sa mga unbelievers. Na pagka napahalo tayo sa unbelievers, ang daling malaman na ito'y anak ng Diyos. Ito ay follower of Jesus Christ. Na hindi masasabihan tayo na, Christian ka ga? At parang hindi halata. At parang walang pagkakaiba. No? Eh tayo matagal na sa ministry. Tayo matagal na nagsiserve sa Lord. Ano yung kulang? Ano yung wala sa akin na meron sa ibang tao? Okay? So again, God is not calling us na magpaka-isolate tayo, magpaka-layo tayo sa mga tao. Sabi ni Pastor dun sa J1 Bird, we need to separate daw. Pero baka yung sabihin sa magulang ninyo, ano? O kaya doon sa mga katrabaho, hindi. Kailangan nga natin sila, paliwanagan, masyara ng gospel. No? At tayo, Lord Jesus Christ, tayo tinawag ng Lord na mamubuhay ng banal. Okay? Kaya yun natin declaration ang buhay ko'y pabanal ng pabanal. Okay? Ito na tayo sa application. So, paano natin mapapanatili o paano natin makakamtan yung holiness? Possible ba yung holiness? Sa tingin nyo, possible ba? Amen. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung possible diyan. Possible na. Itong gagawin natin. Number 1, daily prayer and communion with God. Luke 21 verse 36. Okay? Daily prayer and communion with God. No? Sino dito yung nananalangin? Everyday, daily. Amen. Amen. Sino yung everyday nagme-meditate, nakikipag-usap sa Lord? No? Sometimes wala sa lugar yan eh. Walang pinipili lugar. Amen. Pwede kang makipag-usap sa Lord 24/7. Pwede kang makipag-commune sa Lord kahit saan lugar. No? And God is calling us na manalangin. No? Sabi ko nga laging napaka-powerful ng prayer. The more na ang simbahan ng church ay united in prayer, the more itong nagpo-flourish, tumitibay. So again, kung i-assess natin ang ating simbahan, every Tuesday, tayo ba ay ma-attend ng prayer meeting? How's your prayer life? How's your communion with God? And as we compare it last year, 2025, no? Na sabi ko yung declaration ni Bishop this year, that 2026 is the year that we will claim or possess God's promises. Ngayon, kung hindi natin tayo nakikipag-usap sa Lord, hindi natin alam yung kanyang promises, ano yung i-claim natin this year 2026? Mahuhuli tayo doon sa hindi natin masasambot yung pagpapala ng Lord. Because hindi tayo nanalangin, hindi tayo nakikipag-usap sa Lord. Kaya naman, ngayon pa lang, January, hanggang magtatapos ang 2026, ito yung number 1 tool natin
prayer and communion with the Lord. Meditating on and obeying the Word of God. Okay, Psalms 119 verse 9. Again, this is, kung hindi ko man nalagyan ng daily, maging habit natin to. No? Joshua 1:5, this book of the law shall not depart from your lips, meditate it day and night. Hindi sinabi itong day or night. No? Day and night. No? Kasi minsan ang ginagawa natin, pampatulog lang yung pagbabasa ng Bible. Pag di tayo, nakainom tayo ng soft drinks or kape, babatulog. No? Namnamais. Ano yung namnamais? Namnamin mo. Ano yung English na namnamin? Feel Ha? Feel it. Ha? Meditate it night and day. Anong gagawin naman natin? Obey the Word of God. Hindi doon natatapos sa nabasa natin na meditate na. Hindi man natin na-apply sa buhay natin. Amen. Wala din yung. So, sunod rin tayo doon sa sinasabi ng Panginoon. No? Kaya, mahalaga na tandem itong dalawa. Binabasa mo, nagme-meditate ka, at the same time, na-apply mo din sa iyong buhay. Amen? So, kailangan BS major in application din tayo. Okay? Hindi minor in application. And then, next, avoiding worldly influences and ungodly associations. 1 Corinthians 15, verse 33. So, paano ba natin, paano tayo makakaiwas dito sa mga worldly influences and ungodly associations? No? Sometimes, kailangan rin natin piliin yung lugar eh. No? Na tayo, bawa, ako, binago na ng Lord. Ngayon, may mga mag-aayang barkada, inom tayo. Ngayon ano mo na, ay, matibay na ako. Binago na ako ng Lord eh. Hindi na ako magpapag-get in or hindi na ako madadala ng mga ito. Ang akin pala ng palataya sa Lord ay matibay na. No? Kinapaupo ngayon dun sa inuman, sa Parikang. Unang ikot, pas mo na ako, hindi na nainom. Dalawang ikot, pas mo na. May patatlong ikot, inasat ka na din. Okay. No. Tapos sasabihin mo, Lord, ba't mo ako dinala din sa lugar na rin? Alam mo namang mahina ako sa temptation na, no? So kung alam mo na pala, no? Sabi nga ng walang temptation na hindi mo kayang malampasan, no? Lahat ng temptation na encounter natin, kaya natin lampasan. But it's only up to us na tayo ba'y magpapadaig doon sa temptation, sa worldly influences, no? And ungodly associations. Kaya sabi mo nga, yung pagtawag naman ng Lord about separation or to be set apart, hindi ibig sabihin nun na tayo magpapakalayo-layo. God is only telling us na huwag kang makikipag-bandage sa world, sa ungodly. No?
Dahil once na makipag handshake ka dyan, yun na. Madadala ka na naman doon sa mundo. And the more tayo, ginagawa natin itong dalawang ito, no? The more, ano yan eh, input tsaka output eh. Kung ang input natin is Word of God, our prayers, our communion, tumataas yung holiness. Pero kung ang ini-input natin is about worldly things, bumababa yung holiness. So anong gusto nyo? Tumaas yung, paano tumaas ang holiness? Mag-check kayo ng input ng prayer, and communion, saka Word of God. Submitting to the Holy Spirit's leading. Galatians 5:16. No? Nung time na tayo tumanggap sa Panginoon, ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. No? At yun ang kaibahan natin sa mga unbeliever. No? Walang nagko-convict sa mga unbeliever. No? Alam nyo ga yung pain or yung anong Tagalog sa pain? Sakit o alam nyo yung pain? Blessing din yun yung pain. Alam nyo ga? Amen. Yung lagnat. Bakit nilalagnat ng tao? Because there's something na hindi ayos sa loob. Kaya tayo nilalagnat. No? Kaya alam nyo ga yung leprosy, yung ketong, nagiging numb yung kanilang yung kanilang pakiramdam. Hindi na nila nararamdaman nga pagka nagkusot ng mata, halos madukot na nila yung buong mata kasi hindi nila ramdam yung pressure. Wala silang nararamdamang pain. Ganun ang nangyayari. Kaya pagka ikaw yung normal na may nararamdamang pain dito, it means merong nangyaring masama doon. Kinagat ng lamok, baka sinuntok ng asawa. Yan ang function ng pain. No? Sa Holy Spirit, pag walang Holy Spirit ang isang tao, walang magkukuman sa kanya. Lahat ng ginagawa niyang mali, okay lang sa kanya. Pero tayo, as Christians, meron tayong banal na spirito. Makagawa tayo ng kahit maliit na bagay na small sin or petty sin. No? Anong nararamdaman natin? May guilt, feeling. No? Yun yung Holy Spirit na nagko-convict. Nakapag-uwi tayo ng isang rim na bond paper galing opisina. No, pagdating mo sa bahay, kukonvict ka ng Holy Spirit. No? Na, balik mo na yun sa office. $10 lang naman yan. Bibless kita ng $20 bukas na bukas. Balik mo lang yan. No? Eh ngayon, siyempre nakonvict ka ng Holy Spirit, babalik mo na yung bond paper. Pero yung unbeliever, wala nga nagkukonvict sa kanya eh. No? Ngayon, one time, nag-aya sa bahay nila. Ngayon, nakita mo, nakapatas doon sa cabinet. Doon pala lahat, kaya pala naubos na yung bond paper sa office. Eh, everyday, isang rim ng isang rim. Pakita ba ba? Nagbebenta dito ng Lepritane. Kasi wala nga nagsasabi sa kanya, wala nagkukonvict na mali yung kanyang ginagawa. And that's the danger ng walang banal na spiritong nangungusap. So, anong gusto nyo? May nangungusap o walang nangungusap? Nangungusap. No. Baka sabihin nyo, pastor, hindi man nahuhuli. Hash lang yun. No?
Again, submit to the Holy Spirit leading. No? And alam naman natin, no? Yung prutas ng Banal na Espiritu. No? 9 fruits of the Holy Spirit. Yes. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Handsomeness ba? Meron ba na? Wala? Minsan, 9.5. Minsan nini-insert doon na, no? Pasubmit tayo sa leading ng Holy Spirit. And lagi namang ano yun, favor sa atin. Kung ano man yung sinasabi ng Holy Spirit sa atin. And though sometimes parang it doesn't make sense na sasabihin sa, minsan hiyano ng Holy Spirit na Christian, bigay mo yung 200 nung time sa church. Sa lilingon muna ako sa likod eh. Holy Spirit ba yun o ano na? Baka may nasa likod ko lang na bumubulong sa akin. Na-encounter nyo gayon? No. Ay, na-confirm ko, Holy Spirit nga. Sige. No. Hindi natin mamalayan. Yung naging faithful ka sa ano mo, sa tithes mo, babalik sa'yo ng Lord 100-fold. No? Kasi Holy Spirit ang kumikito sa buhay natin. And that's our advantage kung tayo ay nagsasubmit sa leading ng Holy Spirit. Amen? Sometimes sasabihin ng Holy Spirit, yan naliligaw sa'yo, Aiza. Aiza! Hindi pa na kayo. Masisira ang buhay mo dyan, Aiza. Now, Holy Spirit, Lord. Okay, Lord. Now, tapos may bubulo, matindi dito, may bubulo sa kabila. Aiza, huwag mong pakinggan yan. Sagutin mo na. Pogi yan. Pastor, bakit kailangan kailangan, para dramatic. No? So, alin yung susundin natin? Holy Spirit o yung calling ni Tanim? Holy Spirit. Okay? Holy Spirit, bakit? John 10:10. Sabi sa John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy. But Jesus Christ comes to give life in abundant, no? Buhay na kasiyasiya ang binibigay ng Lord, ang nais ng Lord para sa atin. That's why we need to submit to the Lord. Amen? So, in our, sabi dito, holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness. No? For example, merong isang, ano dito, merong isang pusali. Alam niyo yung pusali? May isang putikan din eh. Harap na rin. No? Tapos nandun yung, let's say yung anak ko na bata. Tapos ako nandito, as his father. Okay? Ngayon yung batang yun, yung anak ko, gusto lumapit sa akin nang hindi napuputika. No? It's either, dalawang option lang. Siya yung mag-tiptoe, gamitin niya yung kanyang paa na makaliban dito sa putikan, exert his effort, the best he can do para makarating dito ng hindi maputikan yung kanyang katawan. Another option is I will go to my son, pick him up,
and then carry, and then brought you here. Now picture this on that no? Christ. Ito yung tatay na pupunta doon sa kanyang anak para kuhanin siya, bitbitin siya. No? Kasi sometimes ang inaano natin ay saka na ako magpapaka-holy pagka ready na ako. Pagka no? Kailan yun? Yun ang $1 million question. Pag sa tingin ko ako'y ready na, malinis na, wala nang mga bisyo, saka na ako magpapaka-holy. No. Kasi yung holiness talagang, ano yan, it's a way of life din. No. But we need our Lord Jesus Christ. And Christ is the way to holiness. Si Christ mismo yung pick up sa atin doon para hindi na natin ma-experience yung karumihan na yun. Siya yung magtatapak to sa putikan, sa pusali na yun. Hindi sa atin. In our conclusion, work at living in peace with everyone and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. So again mga kapatid, God is calling us to be holy. No? Sabi sa 1 Peter verse 1, no? Verse 15 to 16, be holy because He is holy. He is a holy God. And mga kapatid, as we sa pagtatapos ng month of January, no? Tayo ay lalakad na. Papasok na tayo ng month of February. God is calling us na to have a distinction, to have a separation from the ungodly, from the worldly. God is teaching us about holiness, na mamuhay tayo according dun sa kanyang plano, according sa kanyang will, according sa leading ng Holy Spirit. Ngayon mga kapatid, ating ipikit ang ating mga mata. Sa mga oras na ito, hayaan mo na magpasaliksik ka sa leading ng Holy Spirit. May mga hindrances pa ba? Meron pa ba mga balakid sa buhay mo na sa tingin mo ay nagiging sagabal sa paglakad mo ng banal dito sa iyong spiritual journey? Mga kapatid, today is a perfect time na idulog ito sa paanan ng ating Panginoon. Now is the day na magpapasubmit tayo sa Lord. Now is the day that you will make decisions na, Lord, ayaw ko na, tinitigil ko na anuman itong mga balakid na ito na naghihinder ng aking spiritual growth, na naghihinder sa relationship ko sa inyo, na nagiging stumbling block ng aking paglakad sa plano mo, sa will mo. Mga kapatid, today also, tayo ay tatayo na may buong tapang, may buong lakas, na anuman ang tinuturo
ng mundo. Ang ating stand, ang ating sandigan pa rin na mananahan sa ating mga buhay ay yung ating faith sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya mga kapatid, let the fire of God dwell in us. Let the fire of God cleanse us. Let the fire of God purify us. Lord, move in this place mightily. Let your holy presence fill our hearts, our minds. Hallelujah, Lord. Paghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, wala na po kami, Panginoon, ibang susundin. Wala na po kaming ibang sandigan, Panginoon, Lord God. Tanging kayo lang po, Panginoon, Lord God, ang aming lalapitan. Tanging kayo lang po, Panginoon, ang aming pong pupurihin sa aming mga buhay. At Lord, dalangin namin, Panginoon, sa taong ito, Lord God, dinideklara namin, Panginoon, Lord God, na ang bawat spiritual journey namin, bawat steps po namin, Panginoon, Lord God, Lord, ang inyong kalooban, ang inyong kabanalan, Panginoon, ang siyang makita, mag-manifest sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Lord, kung ano man, Panginoon, yung ng mabuting bunga sa aming Panginoon. Ngayon pa lang po, Panginoon, pinapanalangin po namin, Panginoon, Lord God, na alisin ito at Lord, we are so excited sa mga gagawin mo, Panginoon, Lord God, ng miracles, signs and wonders, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, you are calling us to be holy. Salamat, Panginoon, that today, Panginoon, Lord God, naunawaan namin, Panginoon, Lord God, ang kabanalan mo na siyang aming magiging gabay sa aming paglakad dito sa mundong ito, Panginoon. Lord, you choose us specifically dahil may nais kang ipagawa, may purpose ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa araw nito, kami, Panginoon, ay patuloy na mag-obey. Patuloy po kami tatalima sa nais mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. We give you the highest praise, honor, and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Ating Diyos sa buhay sapagkat
Napakabuti po talaga ng Panginoon. Amen? Ang ipagpapatotoo ko po sa ating pong Panginoon, di po ba lagi po ako nagpapasa everyday ng aking devotion sa mga friends, sa mga Facebook account. Ako po yung lubos na nagpapasalamat dahil mayroon pong nagre-react, mayroon pong talagang nagpapasalamat sila dahil lagi silang nakaka-receive ng mga God's Word. Ngayon, mayroon pong isang family na lubos mong nagpapasalamat sa Panginoon dahil lagi rin po akong nagpapasa ng quote. E di, inanyahan ko po sila na kung pwede, magkaroon po ng Bible study. Di sabi nga, paano magkakaroon ng Bible study? Di sabi ko na lang, through online. Through online, na ako po yung nagpupurit nagpapasalamat dahil uumpisahan na po namin sa Lunes. Na ako nga po yung magkukuhan sa kanila, maghahandilan. Sabi ko nga po, na mag-imbita sila para makarinig sila ng salita ng Diyos. Actually po, sila po ay talagang Roman Catholic. Hindi pa po sila bagamat nakakarinig din sila, hindi na nila totally talaga na-accept dahil yung devoted talaga sila sa Catholic. Kaya ang isa ko pong pinagpapasalamat, hindi po nasasayang yung ating pag-share ng Word of God. Kahit na po, hindi po sila nagsising, hindi po sila nagha-heart, or hindi po sila nagre-react. Yun po, ang mahalaga po, natataniman po natin sila ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Huwag po tayong manghihina, bakit kaya walang nagre-react, bakit kaya parang hindi nila nababasa. Yun po, ang Panginoon po ang kikilos sa kanila. Amen. Kaya, mayroon po akong, yung pong isa pang lugar doon sa malayo-layo po sa amin, ang ini-invite ko po yung lahat ng teacher. Ini-invite ko po kasi po, sila po ay nagsusulisit po sila sa akin minsan. Nagsusulisit sila sa akin. Ngayon, lagi po silang sinishare ko ng Word of God. Ang naging kuwan po sa kanila, lagi naman po sila nagre-react. Hinihingi ko po yung kanilang opinion kung gusto po nila na magkaroon po ng Bible study rin or prayer meeting. Ay sasabihin daw po nila sa lahat ng kanilang co-teacher. Para kung hindi man ako makapag-online sa kanila kasi araw ng kuwan yon, araw na may pasok, sasabihin ko na lang po sa asawa ko or sa pastora kayo na papupuntahan ko po yung school na yon. Para bang di po ba dati tayo may values education sa ating school. Parang ganun po ang mangyayari sa kanila, bibigyan po ng halimbawa ng 1 hour or 45 minutes para doon sa school na yon. Kaya napakabuti po ng Panginoon dahil hindi po nasasayang yung ating pagpapagal sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Amen. Yun lang po. Bagong taon. Yo. Kaya lamang ikulat para 2 weeks lang. Ang aking pagpapasalamat ay sa tagal ko sa JA1 family. That is the first time na nakasimba ako sa Mega Church. Ito lang before Christmas yun, no? After Christmas. Before Christmas na. After pala. Okay. Namit ko ang misis ni Pastor Christian doon na nag-meet kami dalawa. Nakalala sa akin ni Rev Angie. Ngayon, ang maganda ang napuna ko lang sana na parang hindi tama sana, matatanda na yung mga choir. Dapat yung mga bata. Baka nakapita kami bingo ka. Yung mga magdadasal na, bata-bata lang yung asawa ni Pastor. Ano sa tingin ko? Bata rin to. Baka ano sa Yung isa tsura pa, Rinig yung naman kayo. dalawa. Baka na-sirkuan ko lang Kuya Luis na bata-bata. Yung second service, mga bata lang yun. Sabi rin niya ni Philip, nung pa daw yun sinasuggest na marami daw ng mga batang Oo. choir, hindi po daw palitan para mag-retire na yung mga
Pero salamat sa Panginoon at napaganda ng aral na pinahatid ni Bishop Art. Dahil ang sabi niya, maliit at malaking bahagi ng pagpapala ng Diyos dapat ipagpasalamat. Yun ang kanyang mahalagang mensahe ng araw na yon. At ako ay nagalak dahil bagamat malimit din naman kami sa Adelaide na mag-ano ng gano'n si Rep. Angie na laging ang mini yung pagpapasalamat sa Panginoon, maliit o malaking ano, ay ang pinagpapasalamat ko nga ay nakita ko ang kagandahan at anohan ng mega church na nung pa inaano. Kasi nung ano yun, hindi pa itong gawa nung gamitin. Magpasana ako pupunta doon, hindi matuloy-tuloy. Hindi na makauwi. So, nitong nakaraang Pasko ay natupad na, kaya papasalamat ako sa Panginoon. At ako ay dinala at isa sa mga passion ko ay makarating doon ay nangyari. Amen. Salamat sa Panginoon. Hindi, magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang kasing, siguro sabi ko yung mga messages, yung sinabi ni Pastor na kahit nasan tayo, pwede tayong mag-share ng Jesus natin, ang ating Panginoon, pwede natin ipagmalaki lagi. It was last night, nag-overtime po kami, at ang mga katrabaho ko po ay Bhutanese, at iba talaga ang kanilang relihiyon. They don't know Jesus Christ. And then, all of a sudden, yung pong isang katrabaho ko, yung kasabay ko siyang nag-repeat. Kasi overtime kami, iba-ibang machine ang pwesto mo. Hindi dun sa kung saan ka talaga naka-assign. So nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya. Tapos sabi niya, you know what ate, I will sleep alone tonight. Kasi yung asawa ko, nag-hiking daw. Sabi ko, oh, so what's the problem? Ate, I'm afraid, ano? Nagtatagalog talaga sila ng mga ganyan. Kasi daw, pag daw siya'y natutulog, nakaka-experience siya ng sleep paralysis. Sabi niya ganyan. And also, ate, lagi akong may nightmare. So sabi niya, nakakatulog lang akong komportable pag katabi daw niya yung asawa niya. So sabi ko, maybe sometimes you forgot to pray. Sabi niya, no ate, I pray. I always pray. And then I ask, so, can you tell me, how do you pray? Adi ganyan. Sinabi pastor yung mga tinatawag niyang God. Sabi ko, okay. Sabi ko, do you trust me? Sabi ko, are you considering me your ate? Sabi niya, oo daw. And so sabi ko, okay, I have a challenge for you. The problem is that you are not praying because you are praying. The thing is, kanino ka nagpe-pray? Sabi ko sa kanya kagabi, sabi ko, when you pray tonight, talk to Jesus Christ. Consider it. I promise you, tonight you will become no nightmares. Sabi, how will I do that? Just like now, you are talking to me. Talk to God, talk to Jesus Christ the same way you are talking to me right now. And sinabayan ko yun, Pastor, ng prayer kagabi. Kaya, sa Monday, mako-confirm natin. Pero alam ko na may naiba dun. Amen. Amen. Yun lang po. Sa
bendisyon ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. J1 Perth, be holy because God is holy. Amen. God is calling us to be holy. In Jesus' name we pray. Amen.